Hello guys, at ngayon naman ay of course mag-update tayo sa REIT. Ayan. And kung na-miss nyo yung first video, pwede nyong balikan sa ating channel, and don't forget to subscribe. Ayan. Of course, unahin natin yung REIT. Okay, ano ba yung mga dito kaganapan So sa ngayon, ang makikita natin dito, good. Ayan, pero kasi galing dun sa may resistance So ang magandang opportunity rito kung malaglag. So saan? Somewhere here malapit sa 38. Ayan. And once na mag-breakout to, mas magiging solid yung chart. So pwedeng ganito yung case So pwede malaglag tapos mag-retest, or kung talagang na siya, mag-breakout na, pwedeng mag-rally agad dito yan. 41.40, no? Or kung siya, kung hindi na mag-pullback guys, of course diretso na dito yan, nasa may 41 40. Ayan. So of course na to, okay, pa-start na guys yung price discovery. Medyo gumaganda na yung chart guys, series of higher lows and higher highs. Ayan. Rectangle, mag-add tayo rito. Somewhere here. Ayan. Tapos burahin natin to na konti. Ayan, kasi tapos na tayo dyan Save natin. Next, Sirit. For Sirit, ano ba pwede natin makita? Medyo medyo off siya. And kasi nasa ceiling, tapos may walang ganap. Ayun nasa taas guys, If ever man na malaglag to, ayan, kasi yun talaga yung possible na mangyari. Since meron tayong trend line dito since 2022, pwede malaglag dyan yan guys, dito sa area na to, 2.96. Of course malapit sa 3, So right now yung close 3.05. Ayan, pero tignan pa rin natin, kasi base dito medyo hindi nga nag-touch dun dito sa may 2.93 before. Yes, medyo nalaglag. Ayun may wick tayo pero hindi nag-touch dun guys. Up to 2.92 kasi pwede pa natin to i-adjust ng konti. Yan, ayun So pagka ang niyan, ang hinanap niya yung support, okay, possible dito. Ayan, sa 2.93 na to, 2.92. Ayan. So I think yung po yung opportunity natin for this one. Once na malaglag, kasi medyo nga siya medyo up yung niya, yung chart. Much better setup yun, of course. Ayan, tapos period. Check natin yung period. So for period naman, sobrang solid na to guys, from here ng bottom 1.5 and right now 2.33 na. Grabe, solid guys, okay, from here tas hanggang dun sa may close 56%. Okay. So sa ngayon, ano yung na-expect natin?
Since maganda yung ano niya, di ba? Yung rally na to eh. For me, kung plano mong bumili, in my opinion, yes, pwede pang tumaas, pero of course, risky na to. Kailangan natin mag-pullback dito, guys. And pagka pullback, usapang pullback, maghahanap yan for sure ng support. So, for this one, ang nakikita kong resistance dito, medyo eto. Yan, kasi medyo dito na ano eh, na-reject eh, no? Okay, tapos dito guys, sa area na to. Ayan. So, meron tayong dalawa na tinitignan dito na possible maging support. Yung una, ito guys, 2.25. Tapos yung pangalawa dito guys, 2.14. Ayun, no? So, medyo ano siya, na flat. Medyo flat yan guys. Mo consider. Kaya medyo ano muna tayo dito, no? Laylo muna. Okay? So, kailangan natin ng pullback dito guys, no? For PRIT. Next natin, MRIT. So, weekly chart. Of course, galing to sa resistance. Ayan. So, it's pretty obvious guys na galing sa resistance. And based dito, if ever man na talagang malalaglag ang possible support dito guys eh. So, area na to, no? Somewhere here sa 13.45 at least. Or sabihin natin 13.5. So, bakit doon? Ayun, no? May mga retest dyan. Retest bago mag-breakout. Okay. Since malapit sa may, resistance, possible malaglag dito yan. Maghanap ng support eh. So, pagka nag-touch sa support, so sa malamang magkakaroon ng bounce. Okay, so for now, medyo delicates pa yan guys, no? Ayan, pero tingnan natin dito sa daily chart. O ayan, so dito medyo alanganin eh. Ayan, pero tingnan natin kasi may crossover naman dito. Ayan, sa may stock. Just in case lang, ano? So siguro ang ano dito, ang magiging bullish case, of course, mag-breakout. Ayan, pero baka kasi mag-retest lang dito tapos ma-reject eh. Somewhere here sa area na to, no? 13.8. Eh yung close niya 13.7. Ayan, kaya tignan natin ano sa next week. Ayan, kasi every weekend natin to na-update eh. Ayan. So let's see guys, no? MRIT tapos RCR. Let's check this one. Okay, so sa weekly tayo. Medyo naging magalaw yung chart, ano, kasi kung pagbabasihan natin yung week, sobrang haba eh. Pero the good thing is nag-hold sa may support. Sa may taas ng support, ayun, no? Nag-hold. Kung pagbabasihan natin yung big picture na to, check natin. So, medyo balance na ba? Yes, I think medyo balance na, pero much better kung mag-breakout dito. Ayan, sa may ano na to, resistance na to, 6.2, no? And kasi ito yung nagsiserve as a strong resistance for RCR eh. Since 2022. 1, 2, 3. And pang-apat ngayon na rejection. Ayan. So once na mag-breakout to, ang next target na natin
6.5 to 6.6 at least. O yan, so dito merong ano rejection, ayun nagkumpulan dito tas hindi naman nag-breakout, and kaya resistance yun, no? And last natin, DDMPR. For me, hindi pa rin to goods bilhin. Why? Ayan. So, based pa lang sa may niya, sa may chart, since 2022, pa downtrend to guys. Ayan, retest lang siya. So, twice nung 2022, 2023, may isa rito ng February, September, tas October, 3. Ayan, so dalawa to Okay, tas ngayon, so pwede natin to i-consider, Ayan, kasi medyo malapit naman 2024, we have January, June, saka July. So, 3 din guys, no? So, based dito guys, downtrend. Even though na medyo nagrally ng konti. And hanggat walang breakout dyan, medyo delicates pa rin, no? So, for now, ang bottom natin, ito. Ito guys, ang bottom. Of course, pwede pa rin ma-hit yan. Pagka nag-retest at hindi po nag-breakout, okay, masamang pangitain yun. So, bakit? Kasi, still possible pa rin na malaglag dito yan, malapit sa 1. Ayan. So, for this one, let's wait muna mag-breakout, for DDMPR.